Muli po tayo'y tumayo at palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Matanong sa katabi ninyo kung handa na ba siya sa pagpapala ng Panginoon Diyos. Patanong po. Sige, patanong. Kalabitin niyo po yung katabi niya. Handa ka na ba sa pagpapala ng Lord? Handa ka na ba sa pagpapala ng Amen. Siyempre, handang-handa na. Sige po, tayo po'y umawit at magalak sa Panginoon Diyos. Come on! Wala kaming ibang sasambahin, Panginoon Diyos, kundi Ikaw lamang. Come on! Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, O Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, O Panginoon. Come on! Come on, everybody! Walang ibang makahigit sa'yo, O Diyos. Sa puso ay tanging Ikaw ang pupurihin ko. Walang iba! Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, O Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, Panginoon. Come on, let's clap our hands to the Lord. Come on, tayo magalak. Kung may Panginoon ay susunod, ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako ihahayag ang kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, O Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging Ikaw. Come on! Tanging Ikaw ang kaawitan, walang ibang papupurihan, sa puso ay nag-iisa lamang. Come on, let's sing! Walang ibang sasambahin, yes Lord! Walang ibang hallelujah! Walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, O Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging Ikaw, Panginoon. Come on, hawak mo! Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Come on, tayo sumayaw sa Panginoon Diyos. Ang aking sandigan, ang iyong pangako. Ang aking pag-asa, ang iyong salita. Nalin na ako'y iiwan o pababayaan man, na aking Diyos sa akin nagmamahal. Come on, let's sing! Hawak mo, kinabukasan ko, walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan
kinabukasan ko. Walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko. Walang ikakatakot, Panginoon. Hawak mo, kinabukasan ko. Walang ikakatakot, Panginoon. Ako'y hawak mo. Sabay-sabay po tayo. Ang aking sandigan ng iyong pangako. Ang aking pag-asa, ang iyong salita. Na ako ay iiwan o pababayaan man. Sa aking Diyos, sa aking nagmamahal. Masyado praise to the Lord! Hawak mo, kinabukasan ko. Walang ikakatakot, Panginoon. 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 Ako'y hawak mo. Come on, let's clap our hands to the Lord. Ako'y hawak mo. Ako'y hawak mo. Hallelujah! Hallelujah, Lord! All praises and glory belongs to you, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Come on. Talk to your God right now. Pumunta ka dito sa church na meron kang bitbit. Bigay mo yan sa Panginoon Diyos at hayaan mong bigyan ka niya ng kapayapaan. Pour out your heart to the Lord. This is Jesus. Ngayon, Panginoon Diyos, we ask, O God, the Holy Spirit. We ask the Holy Spirit to move in this place. Namnamin natin ang presensya ng Panginoon na nandito ngayon. Hallelujah. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong tingin, kalakip ng awitin. Oh, Jesus. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa
na pagsinta iyong tingin, kalakip ng awitin. Oh, come on, pour out your heart to the Lord. He's listening to you right now. May bit-bit ka man ngayon, ibigay mo yan sa Panginoon Diyos. Come on, shout your praises, shout your glory, Lord. You are here in this place, oh God. Come on, lift up your hands to the Lord. Surrender everything because God is in control right now. Come on, church. You are welcome, Holy Spirit. You are welcome, Holy Spirit. Touch your people. Touch the hearts of your people, oh God. Hallelujah. Hallelujah. You are welcome, oh God, in this place, oh Lord. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayo manan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong tigil. Wagas na pagsinta iyong tigil. Kalakip ng awitin. Oh. Give your surrender to the Lord. Ang ngalan ng Diyos, higit sa kalangitan. Ngalan mo'y higit pa sa yaman ng mundo. Higit sa lahat ng pangarap ko. Hallelujah. Panginoon Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Lord God. As we will continue to worship you, Jesus, pour out your spirit in this place, oh God. Pour out your fire in this place, oh God. Let your Holy Spirit, oh God, is in the midst of us, oh God. Let your holy fire, oh God, will flow in this place, Panginoon Diyos. Wala kaming ibang pangarap kundi, Panginoon, makamtan ng iyong mukha. Wala kaming ibang pangarap, Panginoon, kundi maranasan ang inyong presensya ngayon, Lord God. Right now, oh God, pour out your spirit in this place, oh God. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong umawit. Hallelujah.
natin bigyan ng malakas at mataas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! He deserves all the glory and praises this morning. Sige po, palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoong Diyos, Ama naming banal, labis po ang aming pasasalamat ngayong umaga, Lord, sa pagkakataon, Lord God, ay pinagkaloob mo sa amin. Hallelujah, Lord. Higit pa sa kahit anong bagay, Panginoon, ang aming pasasalamat, Lord God, dahil alam namin, Panginoon, na Ikaw ang nagbigay ng araw na ito para sa amin, Panginoong Diyos. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na patuloy kang pumagitna, Lord God, sa oras na ito. Patuloy na Ikaw ang maitaas, Panginoong Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, ang bawat bagay, Panginoon, na maririnig namin sa pagkakataong to, Panginoon, alam namin tunay na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, ang lahat ng bagay sa mundo, Panginoon, ay nagkakaroon ng katuturan, Panginoon, dahil sa iyo. At gayon din, maging ang buhay namin, Panginoong Diyos, alam namin, nagkakaroon lamang ng saysay ito dahil sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras na to, Lord God, patuloy na Ikaw ang may taas sa buhay namin. Patuloy na Ikaw ang makilala, Panginoong Diyos. Patuloy na Ikaw ang madakila. Maraming salamat, Panginoong Diyos, dahil alam namin, Lord God, na sa pagkakataong ito at sa oras na to, kasama ka namin. Maraming salamat dahil alam namin sa pagkakataong to, Ikaw ang magsasalita sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po namin itataas ang lahat ng ito na may papuri, parangal at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Batiin naman natin ang ating mga kapatid na mapagpalang umaga. Ayan, mapagpalang umaga po. Ngayon po ay ikalawang linggo na ng December at napakabilis ng panahon at oras. Ano po, parang kailan lang, January pa lang. Ngayon, pangalawang linggo na po ng December. Ano po, daan makikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon Diyos. Kaya ngayon pa lang po, babatiin ko na agad kayo ng maligayang Pasko. Ano po? Dahil tayo ay mga nakapula ngayon. Asa kaway ko ay mga nakapula dyan. Pasko na agad sa atin. Ano po? Napakabuti ng Lord kasi sa nagdaan pong taon, di ba kung iisipin natin, maraming bagyo, maraming pagsubok, maraming mga pinagdaanan, pero sa kabila ng lahat ng yon, nanatili tayong matatag at matibay dahil sa Panginoong Diyos. At nakarating muli tayo sa Pasko ng 2024. Ano po? Dahil if we will going to look back po on God's goodness po for this year, we can say that God is really good. Amen po ba? Amen po ba? Mag-a-agree po ba ang lahat na napakabuti po ng Panginoong Diyos sa buhay natin? Amen. Miski ako po ako na po siguro ang unang magpapatotoo na napakabuti ng Panginoong Diyos sa buhay ko. Ano po, dahil sa totoo lang po, sa 2 taon ko pa lang po dito na pagtatrabaho po sa Holy Deliverance. At gayon din, syempre, nung nag-umpisa po ako na dito nagtrabaho, doon din ako nag-umpisa na dito na din makapagsimba po sa Holy. Ano po, at sa 2 taon ko po na yon, napakabuti po ng Panginoong Diyos kasi hindi ko po inaakala na hantong po ako sa ganitong pagkakataon. Ano po, natatayo dito sa harapan at magbabahagi po ako ng salita ng Panginoong Diyos. Kasi po, nung time po na, bago pa lang po, share ko lang po muna bago tayo mag-umpisa. Ano po, nung umpisa pa lang po na bago ako makarating po sa ganitong kalagayan, napakaraming battles. Alam po ng aking mentor, yan si Pastora Gracia, napakaraming laban ang pinaglabanan at until now, di ba po, meron pa rin pong pinaglalabanan, pero sabi nga po, di ba, kung tayo ay magpapatuloy lamang, doon natin makikita kung ano yung plano sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi wala naman pong humihinto na nakakarating sa paroroonan. Amen po. Kaya nandito po ako ngayon sa harapan nyo dahil sa kabutihan din po ng Panginoong Diyos. At yun po, yung bagay na pinangahawakan ko at sana ganun din po kayo, kaya kayo nakaabot sa ganitong pagkakataon na December na ulit, mamimigay na ulit ng pamasko, magre-regalo na ulit. Ano po, sa pagpapatuloy po natin, God always fulfill His plans for us every year. Amen po ba? Amen. Ano po, minsan nga po yung mga plano na iniisip natin, hindi siya yung nangyayari.
'Di ba? Dahil meron palang mas higit na magandang plano ang Panginoong Diyos sa atin. Pero hindi naman po kasi siya magiging plano kung wala kang parang blueprint. 'Di ba? Kung wala kang pag-uumpisahan kung paano mabubuo yung planong 'yon. At sa oras po na 'to, ang ating pag-uusapan po ay may kinalaman sa Pasko. At syempre, hindi naman tayo aabot ng Pasko kung di tayo manggagaling ng January. Di po ba? Hindi ka abot ng December kung walang January. Di ba? So mag-uumpisa tayo sa simula bago tayo umabot sa mismong diwa ng Pasko. Ano po? In recalling the things that God have done in our life, let us recall also where did it started. Ano po, mas maganda at mabuti po na alam natin kung saan tayo mag-uumpisa at kung ano yung bagay na pinagmulan ng mga bagay-bagay. Hindi po kasi siya pwedeng mag-umpisa agad sa dulo. Di po ba? Lagi siyang sa simula. And just like how God put His plan in a manger up to the moment we receive the salvation to the cross, that's supposed to end everything in our lives. Ano po? Ang title po natin ngayong umaga ay From the Manger to the Cross, the Fulfillment of God's Plan. Ano po, napakabuti po ng Panginoong Diyos. Bakit po? Dahil sa totoo lang po, sa mga ganitong pagkakataon po, talagang ako po, open ako sa ating mga mentor, sa ating mga pastor po na pagdating po sa mga malalalim na kwento ng Bible, hindi naman po sa hirap, pero hindi ko po pakayang arukin yung gustong ipaalam sa akin ng Panginoon. Pero dahil po sa mga ganitong pagkakataon na binibigay po na chance or opportunity na makapagturo, doon po ako lalong nagkakaroon ng malalim na pagkakaintindi kung paano niya ako gustong palakasin doon sa kahinaan ko. Ano po? At napakabuti ng Lord. Bakit po? Dahil ito pong topic na to, na ipinagkaloob niya sa akin para maihayag po sa inyo, ay ito pong topic na para sa akin po, napakabiglaan, pero meron po siyang nais sabihin eh. Meron siyang nais na ipahatid sa bawat isa. Sa pagpapatuloy po natin, umpisahan po natin sa the manger po. Ano po? Sa manger. Unang-una po kasi hindi natin, yung iba po, lalo na po naalala ko, nagtuturo kami sa manggahan, nagtatanong yung mga bata, Ma'am Kat, ano po ba yung manger? Ano po itsura nun? Kasi nagkikwento-kwento na po kung saan nanggaling si Jesus. Siyempre, nandyan na yung pagtatanong nila. Ano po ba yon? Di ba po? Siyempre, hindi ko naman po in-explain ng pa-English, di ba? So, tinagalog ko po, pero dito inilagay ko siya ng English para, it is the Latin word means chew or eat, ang manger po. It refers to a trough where horses, donkeys, and cattle ate. Doon po kumakain ang ating mga hayop, ano po katulad ng mga kabayo. Sa Tagalog po, ito po ay sabsaban. Ano po, kung nakakita na po kayo noon, marami po yun. Parang yung mga pinagtipon-tipon na dayami. So sa makatuwid, Makati po ito. Kasi dayami po siya. So una po, 3 times the manger rivets our attention in the Bible. Kung titingnan po natin dito, 3 beses pong binanggit ang manger po sa ating Bible. Unang-una na po sa Luke 2:7, sabi po dito, And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Ito po yung time na nag-iikot na po si Joseph and Mary para maghanap na siya kasi nagli-labor na siya. So naghahanap na siya ng lugar kung saan pwede niyang ipanganak si Jesus. Kaya lang po, sa pagkakataong to, wala po silang mahanap. Mamaya po maintindihan natin kung bakit wala ba talaga silang mahanap o wala talagang nagbibigay sa kanila ng lugar. Di po ba? Sabi rin po dito sa Luke 2:12, This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Nabanggit na naman po ang manger. Ano po, itinuro kung saan makikita ang isang baby. Ano po, next po natin, ay manggagaling sa Luke 2:16. Sabi po, So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby
who was lying in the manger. So kung makikita niyo po yung pagkakasunod-sunod na 3 beses ibinanggit po ang manger sa kwento ni Jesus Christ, ito po rin yung pagkakasunod-sunod kung paano siya nasa womb, sige. Nasa womb siya, di ba? Unang-una nandun siya sa womb. Pangalawa po, ipinapakita na kung paano siya ipapanganak at sa huli, ipinanganak na po siya. At sa ganung proseso po, makikita natin na planado po di ba? God has a plan in the life of Jesus Christ. At hindi lang basta sinabi na sige, sasabsaban mo siya, ipanganak. Di po ba? So makikita natin dito, what is the message of the manger? Ano bang gustong ipahiwatig sa atin ng sabsaban na ito? Sabi po dito, first, the manger was dirty. Siyempre po, wala naman sigurong napakalinis na manger. Sa lahat po ng manger na makikita natin, ito yung mga puno ng dayami. Siyempre, kinakainan siya ng hayop Diba? So, madumi siya. So, at first, you might think, it was a fate for Jesus to be born in a manger. Diba? Iisipin mo pa lang bakit kaya dun siya pinanganak? Anak siya ng Diyos. Diba? Iisipin mo din kung ikaw, napakayaman mong tao, ikaw yung may-ari ng lahat ng bagay sa mundo, gugustuhin mo na magkaroon siya ng, royal delivery. Diba? Yung tipong may torotot pa pag ipapanganak, pag ni Mary, may torotot pa. Diba? Pero hindi ganun yung nangyari. Di po ba? Pinanganak siya sa mismong sabsaban, kung saan po kumakain ang mga hayop. Di po ba? Sabi po dito, God had centuries to get ready for this birth. Ibig sabihin, pinaghandaan ng Panginoong Diyos ang pagkakataong to. At alam niya at planado niya bakit doon siya ipinanganak. The prophet Micah lived 700 years before the birth of Jesus Christ, prophesied. Ano po? Sabi po, ito po yung example ng ating manger. At nalaman po natin na si Jesus Christ ay ipapanganak sa manger dahil meron na pong nag-prophesied nito. Sabi po dito, the first bed for the Son of God was not a royal cradle. It was a common crib. Diba? Kaya katulad na sinabi natin kanina, napakahirap naman isipin na anak ako ng Diyos, tapos ganito yung kinalalagyan ko. Bakit? Magkakaroon ka ng malaking question mark. Bakit? Ano po? Katulad na sinabi po natin kanina, di ba po, the manger was planned. Paano siya naging planado? Because Prophet Micah already prophesied about the life of Jesus Christ. Mababasa po natin yon sa Micah 5:2. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from old, from ancient times. Ibig sabihin, dito pa lang, nag-prophesy na si Prophet Micah na darating at darating ang pagkakataon na merong ilalaan ang Panginoong Diyos na isang buhay na siyang magliligtas sa bawat isa. Next po, sabi po dito, ang pang-third po natin ay the manger was a sign. Ito po ay nakapailalim po ulit sa ating message of the manger. Ano po? Ang mensahe sa atin ng manger, isa dito ay yung manger daw po is a sign. Sign ng ano? Diba? Halimbawa tayo po ay nananalangin o meron tayong ginugusto na mga bagay. Nanghihingi tayo ng sign kay Lord. Lord, ito na ba yun? Lord, ito na po ba yung sagot sa prayer ko? Lord, paano ko ba malalaman kung ito na po ba yung para sa akin? Diba? We are asking for a sign. Pero po dito, ang manger po was used being a sign, diba? Na darating ang ating tagapagligtas. Sabi po sa Luke 2:11, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. The angel of the Lord said something to the shepherds that was almost too good to be true. Diba? Kung tayo, isipin po natin, may darating na anghel sa harapan natin at sasabihin niya sa atin na may darating na tagapagligtas. Maniniwala po ba kayo agad? Bakit tagapagligtas? Diba? Bakit kailangan kami iligtas? Diba? Ano bang mangyayari? Bakit kailangan namin tagapagligtas? Diba? We are questionable. Pero sa pagkakataong po to, ibinigay na agad ang salita na today in the town of David, Savior has been born for you. Hindi sinabing for them lang, but for you. Diba? Ibig sabihin,
Kailangan kilalanin natin yung sarili natin. Ano ba meron? Ano ba mangyayari sa buhay ko? Bakit kailangan ko ng tagapagligtas? To believe this and bear witness, they would need a sign, and the angel gave it. Diba? At first, you will ask question Bakit kailangan ng tagapagligtas? Pero sa Luke 2:12 po, sumagot ang anghel po. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Diba po? Binigyan na sila. Kasi nung time na po na to na ipapanganak si Jesus Christ, hindi lang naman po si Jesus Christ yung pinanganak doon sa oras na yon. At nung pagkakataon din po na yon na ipinanganak si Jesus Christ, lahat po ng sanggol or lahat ng baby ay nakarap ng clothes. Di po ba? So, yung tatlong hari na inutusan at kahit yung mga tao na kinausap ng anghel para puntahan po si Jesus Christ doon sa manger, even them, hindi nila alam kung paano nila iisipin na, paano namin malalaman na ayun yung Messiah? Paano namin malalaman na yun yung magliligtas sa amin? And napakarami ipinanganak sa oras na to. Di po ba? Pero the angel gave them a sign. You will find a baby wrapped in clothes, hindi lang nakabalot sa damit, kundi lying in a manger. At namumukod tangi si Jesus Christ na ipinanganak sa sabsaban. So kung babalikan nyo po at iisipin nyo, yung question natin kanina na bakit sa sabsaban? Di po ba? Sa tingin po kaya natin, kung lahat ng baby nung time na yon ay ipinanganak sa sabsaban, malalaman niyo po ba na si Jesus Christ yon? Di po ba? Hindi. Kaya doon pa lang po, ipinakita na sa atin o binigyan na kaagad tayo ng wisdom na ang ating Panginoong Diyos ay ipinanganak sa sabsaban, hindi kung saan. Hindi siya namuhay ng marangya kung saan man siya ilalabas. Ano po? Sabi po dito, every baby in Bethlehem was wearing swaddling clothes. That is not the sign. The sign is the manger. Ano po? Sabi po dito, no other king anywhere in this world was lying in a feeding trough. Kung isipin natin, no, totoo naman, wala namang hari na ipinanganak kung ikaw napakayaman ng angkan mo, royal blood ka pa. Hindi pwede na ikaw mismo makikita kang ipinanganak sa tabi lang ng kalsada. 'Di ba? Royal blood tapos nasa highway pinanganak. 'Di ba? Royal blood tapos makikita lang diyan lang sa classroom ipinanganak. 'Di po ba? Ipinapakita po natin dito na ang Panginoong Diyos po, hindi lang basta natin siya, kumbaga binigyan ng uniqueness yung pagpapanganak sa Kanya para mas higit nating makita at malaman kung ano ba yung dahilan kung bakit sa ganong paraan siya ipinanganak. Sabi pa po dito, find Him and you find the King of Kings. Diba? Kaya minsan tuloy naiisip ko, tama yung sinasabi nila may pera sa basura. No, kasi kung saan parang napaka-low-key ng mga bagay, doon merong kayamanan eh. 'Di ba? Kung saan merong mga mabababa lang ang mga kinakalagyan o hindi mo iisipin na masyado siyang expensive, nandun yung kayamanan. 'Di ba? Kaya totoo po ito that if you find Him, you will seek the King of Kings. Next po, number 4 natin, what is the message of the manger? The manger was glorious. Bakit po? Sabi po sa Luke 2:13-14, suddenly, a great company of the heavenly hosts appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests. Bakit siya naging glorious? Bakit naging glorious yung manger? Kasi nga, yung ipinanganak mismo doon, anak ng hari ng mga hari. Di po ba? Alam niyo, sa totoo lang po, habang binabasa ko to at iniisa-isa ko, nakangiti ako. Kasi it is my privilege to know every details kung paano nabuhay si Jesus, kung paano siya pinanganak, hanggang sa makarating siya sa pagliligtas sa atin. Di po ba? At kung isipin natin, tinitingnan natin yung ibang mga bagay as something na parang gamit lang or detail lang dun sa kwento. But the manger speaks about gloriousness. The manger speaks about the gloriousness because doon mismo inilagay at nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Next po natin, number 5, the manger was steeped
won on the Calvary Road. Sabi po sa Philippians 2:6-8, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So dito pa lang po makikita na kaagad natin kung paano nabubuo yung plano ng Panginoong Diyos at napufulfill yung plano niya, hindi lamang sa buhay natin mismo, kundi maging sa buhay mismo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. Siyempre sa kanya po nagsimula yung plano eh. Diba? Bago natin ma-receive yung plano ng Panginoong Diyos sa buhay natin, una na nating sinalo, tinanggap, kung ano ang plano niya sa anak niya mismo, si Jesus Christ. This is how the Savior saves, di po ba? Sabi po dito, and being found in an appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Paano po ba natin nakikita yung humility doon? How He humbled Himself. Isipin niyo po, baby pa lang siya, si Jesus Christ. Ipapanganak pa lang siya. Wala siyang karapatang mamili. Gusto ko doon ipanganak. Di ba? Gusto ko doon lumaki. Di ba? Wala siyang kakayanan. All he have to do is to follow God's plan in his life, even it will lead him to die on the cross. Di ba? Tayo po mismo, para din tayong katulad nung naging buhay ni Jesus Christ, that at the first place, lahat naman po tayo nanggaling sa tiyan ng mga nanay natin. Ano po? Hindi naman tayo nanggaling kung saan. At dahil pare-parehas tayong ipinanganak katulad ng buhay ni Jesus Christ, we also know na kung nung tayo ay lumabas sa mundo na to, hindi na natin alam kung ano yung magiging plano sa buhay natin. Hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa atin sa hinaharap, just like the life of Jesus. But if we continue to humble ourselves, katulad ng ginawa ni Jesus Christ, no? Nagpakumbaba lang siya, he just obey. 'Di ba? Doon napapakita at naipaparanas ng Panginoong Diyos kung ano ba yung tunay na plano niya sa buhay ng bawat isa. This is how Messiah fulfills all the promises. No po? Makikita natin na sa paunti-unting nangyayari at kaganapan sa buhay ng kanyang anak na si Jesus Christ, unti-unti rin na fulfill yung plano niya sa buhay ng kanyang bugtong na anak. Sabi po dito, this is how the Lord reigns, from infinite to feeding through to final torments of the cross. Diba? Makikita po natin na siya talaga yung naghahari sa lahat eh. Kasi wala naman ibang makakagawa nun kundi siya lang eh. 'Di ba? At lalong-lalo na siya lang din yung tanging nakagawa na isacrifice yung anak niya na sa totoo lang, nung bata ako, lagi kong iniisip yun. Paano kaya kung si Jesus Christ ipinanganak pa rin sa piling ni Lord? Na hindi niya kailangan ipanganak sa sabsaban, ilagay sa womb ng normal na tao, 'di ba? Pwede naman siguro siyang ipanganak, i-declare, katulad ng tinuro ni Brother Hakpin kagabi na pag ikaw, halimbawa, anak ka ni Queen Elizabeth, you will have the authority kasi ipinanganak ka, nakita na sa kanya ka lumabas. So you don't have to do anything kasi hawak mo na yung pangalan niya eh. 'Di ba? Dumalakad ka na, kinilala ka na ipapakilala ka na ito ang anak ko, respetuhin niyo siya, galangin niyo siya. Hindi ganun yung nangyari. Bakit kailangan na ilagay pa siya sa womb ng isang tao? Di po ba? Kasi hindi natin makikita kung paano ba natin isasabuhay yung buhay natin kung walang taong magsasakripisyong magpakita ng kaparaanan kung paano tayo dapat mabuhay. Ano po? Sabi po dito sa Luke 14:33, in the same way, those of you who do not give up everything you have cannot be my disciples. Amen po ba? Yung bawat isa sa atin dito, kasi po, di ba katulad ng sinasabi natin, we should be living in Christ-likeness. At katulad ng ginawa ng Panginoong Diyos, di ba? Katulad din ng ginawa ni Jesus Christ, nag-give up eh. Merong mga bagay na isinuko. Ano po? May mga bagay na isinuko. Isinuko yung privilege na maipanganak siya sa maayos na paanakan.
Isinuko yung pagkakataon na pwedeng makilala naman agad siya bilang hari. Isinuko yung pagkakataon na dapat hindi na siya naghihirap. Bakit? Para mas makita at malaman ng Panginoong Diyos kung sino ba yung tapat at handang lumakad sa plano niya sa buhay ng bawat isa. Kasi hindi natin malalaman yon kung tayo mismo. Meron tayong pagmamalaki sa puso natin na, anak ako ng Lord dapat dito ako pinanganak, hindi ako dapat dito. Diba? Ino-overpower natin yung privilege na meron tayo. At hindi naging ganon ang Panginoong Jesus. At lalong-lalo hindi naging ganon ang Diyos Ama sa kanyang anak. It is a lowly road, a hard road, but there is no greater joy than to be on this road with the Savior. Di po ba? Yung mga bagay na pagdadaanan natin, once we accept, acknowledge, and embrace the things na yung ginagawa ng Lord sa buhay natin, from the moment na pinanganak tayo, hanggang sa ngayon, na naglilingkod tayo, nagpapatuloy tayo, nakikinig tayo ng salitang Diyos, wala nang ibang sasarap pa doon pag alam natin na kasama natin siya throughout the journey. Amen po ba? Amen. Di po ba? Kaya po minsan iniisip ko din, siguro kung nagpatuloy ako sa pagiging, sabihin nating backslider before, siguro hindi ko mararanasan yung kabutihan ng Panginoong Diyos at kung ano yung bagay na kaya niyang gawin sa buhay ko ngayon. Kasi katulad po nung tinuturo ko po sa mga bata, sa ministers po, sabi ko po sa kanila, una pa lang po, talagang ang dinidesire ng heart ko, nung nandun pa lang po ako sa mama ko, sa ibang bansa, even paggabi, kahit sobrang dilim siguro, nagde-devotion talaga ako, napakainit talaga nung kagustuhan kong magpatuloy doon sa lakarin ko sa Panginoon, pero I'm declaring to myself, Lord, gusto kong katulad nun, yung pinapanood ko po sa TV. Ano po yun? Motivational speaker. Ano po? Sabi ko, Lord, gusto ko yun. Gusto kong maging ganon. Gusto kong mag-encourage. Gusto kong magsalita ng ganto-ganyan. Gusto kong ganto-ganyan. Pero habang tumatagal po, yung pagkakataon na patuloy akong nagkakaroon ng fire sa puso ko na gusto kong gawin to, gusto kong gawin yan. The Lord opened so many doors na hindi ko na nakikita yung word na motivational speaker. Hindi ko na siya nakikita dahil ang pinapakita na sa akin ng Lord at ang sinasabi niya na sa akin, may plano ako. Meron akong plano sa buhay mo. Sabi nga sa kanta kanina, higit pa doon sa pangarap natin. Higit pa doon sa plano natin. 'Di ba? At ganun kung paano niya ipinapakita yung bagay, 'di ba? Magmula iisipin mo, baby ka pa lang, may plano na pala si Lord. Bakit pa ako nagpaplano ngayong malaki na ako? 'Di ba? Because we want to compare how things work in our lives. Ano po? The Lord carefully explained that the plan of salvation didn't start with the manger. It started on the very throne of God. Niisip natin, nagsimula siya dun sa sabsaban. Pero nag-start talaga siya mismo sa Panginoong Diyos. Dahil siya po mismo yung gumawa ng plano at hindi lang gumawa siya yung nagpangyari nung mismong plano na binuo niya. The power and greatness, ultimate love, grace, kindness, gentleness, kindness, and the long-suffering, it is all God's plan. Ano po? Kaya malalaman talaga natin na ang Panginoon Diyos may plano. Sabihin po natin sa katabi natin, may plano sa'yo ang Diyos. Diba? Kasi katulad ko po bilang tao, di ba po meron tayong mga pagkakataon na ako po mismo, sa totoo lang po, dumating ako sa pagkakataon, alam din po yun ni Pastora Gracia, pag nagkakwento ako sa kanya na, Pastora, bakit ganun? Parang wala akong plano. Bakit parang wala po ako nabubuong plano sa utak ko? Wala ako nabubuong plano sa buhay ko, sa sarili ko. Pastora, mag-aasawa pa ba ako? Meron pa ba akong pagkakataon dun? Kasi parang ang umiikot na lang sa utak ko, kung ano na lang yung ginagawa ko ngayon. Parang hindi ko na nakikita yung sarili ko dun sa future kasi nga, ipinaliwanag sa akin na nararamdaman at nararanasan mo na merong plano sa iyo ang Lord at doon ka
bumabase. Doon ka, yun yung pinanghahawakan mo. Yung plano ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Kaya mas naliliwanagan ako kasi medyo kinakabahan ako na wala akong plano sa sarili ko. Pero hindi pala dapat dahil may plano ang Diyos. So pagpapatuloy po, dadako na tayo sa pangalawang yugto. Kung nanggaling tayo kanina from the manger, now, we were going to the cross. Ano po? Pero bago po yan, we need to know how the manger communicates to us first. Ano po, paano ba nakikipag-communicate yung manger sa atin? Dahil nakita na natin kanina, para saan ba yung manger? Ano bang gustong iparating sa akin ng manger na yan? 'Di ba? Para saan ba tong sabsaban na to? Isang bagay lang po ang gustong iparating sa atin ng manger. It is the humility of Christ. Kahit pagbalik-baligtarin natin ang kwento kung paano siya ipinanganak. Di po ba? Tayo mismo, hindi natin lubos iisipin bakit sa sabsaban? Dahil po pala ito, nais ipakita ng Panginoong Diyos yung humility na dapat meron po tayo. Bakit po? First, it communicates to us the beauty of our Savior. Di po ba? Nakikita natin yung kagandahan at kadakilaan ng Panginoong Diyos kung tayo mismo ay marunong magpakumbaba. Kasi kung tayo ay mapagmalaki, kahit maliit na bagay sa buhay natin, we cannot appreciate. Iti-take for granted lang natin siya. Pangalawa, it communicates the love He has for His people. Totoo naman po, di ba? Meron po bang makakapagsabi sa atin dito na hindi niya nararanasan ang pagmamahal ng Panginoong Diyos? Sa totoo lang po, pwede niya namang hindi ibigay si Jesus Christ sa atin para iligtas tayo. Pwede niya namang hindi gawing regalo sa atin si Jesus. 'Di ba? Kasi para sa kanya, regalo niya na sa sarili niya yun na magkaroon siya ng bugtong na anak na susunod sa kanya. Pero dahil mahal niya tayo, binigay niya din nakaloob sa atin at regalo si Jesus Christ. Next po, it communicates to us the plan He prepared for His people. Ano po, ngayon po sa pagkakataong to, mas lumalawak yung pagkakaintindi natin na higit pala ang manger doon sa pagkakakilala natin bilang manger lang siya. Mas lumalalim yung pagkakaintindi natin na ang manger ay higit pa sa pagiging manger. Maraming bagay siyang ipinaintindi sa atin na dahil sabsaban lang siya, nakikita lang natin siya bilang sabsaban. Pero ang sabsaban pala na yun, dun pala magpapatuloy yung plano ng Panginoong Diyos. Ano po? Sabi po dito, God lowered Himself greatly because He loves His people greatly. Amen po ba? Nakakatuwa po, no? Ang sarap maramdaman na yung pagmamahal ng Diyos ay hindi kayang pantayan ng kahit sino at kahit anong bagay sa mundong to. At siya mismo yung nagpakumbaba para maranasan natin to. Ano po? Gayon po, dadako na tayo. Ito, totoo na to. Dadako na tayo sa second part ng ating topic, which is the cross of Jesus. Sabi po dito, sa Colossians 1:19-20, for God was pleased to have all His fullness and dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood and shed on the cross. So makikita po natin dito na umpisa pa lang po, God wants us to dwell in Him. Ano po? And we will see again the great need of a man to be rescued and the glory of God on display. Di ba po? Makikita natin na nung nanggaling tayo doon sa manger, pagdating dito sa cross, still, the love of God prevails. Di ba? Yung pagmamahal pa rin ng Panginoong Diyos ang ipinapakita. And there is no better picture of our need for rescue and His glory than the cross of Jesus. Di po ba? Nung una, ipinakita ang pagmamahal ng Panginoong Diyos at yung simbolo nito sa manger.
nag-end siya sa isang bagay na makikita at mas mararanasan natin na mahal nga talaga tayo ng Panginoong Diyos. At walang iba kundi yung cross. It's on the cross, Jesus, in the manger, fulfills His purpose for becoming one of us. All of His life was leading to the cross where He would atone for the sins of His people. Alam kaya ni Jesus Christ na darating ang oras at panahon, ipapako siya. Parang kung ikaw yung anak ng, ikaw mismo si Jesus, sasabihin mo, Pa, ano ba naman yan? Sasabsaban mo na nga ako pinanganak eh. Tapos, ipapapako mo pa ako sa krus? Anak mo ba talaga ako? Mahal mo ba talaga ako? Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito siya nag-umpisa? Ganito siya matatapos? Pero hindi po ganun yung nangyari. He didn't ask God for anything. Pero tayo, konting kibot, grabe namang buhay to, oh. Problema na naman. Hindi na natapos ang problema. Paulit-ulit na lang. Ganon agad yung bukang bibig natin. But the Lord Jesus Christ, He didn't ask for anything. He didn't ask questions to the Lord. Bakit to nangyayari? Because God put in His heart the purpose why it is happening. Alam niyo yun, dumating na ba tayo sa pagkakataon na may nangyayaring isang bagay sa buhay natin na parang ang bigat-bigat? Alam mo na mabigat na yung nangyayari, pero you're at peace. Diba? Ako po naranasan ko, na-experience ko din yun. Ang dami ko na-experience na. Pero na-experience ko po talaga yun na kahit ang bigat-bigat na nung nangyayari, kahit ang bigat-bigat na nung sitwasyon, you feel at ease. It is because God let you feel the peace because He has plan in your life. Hindi ka na mag-aalala pa. Ano po? Sabi po dito, it's on the cross that God reconciles sinners to Himself, making peace by the blood of the cross. Di po ba? Doon sa dugo ni Kristo natin, higit na nararanasan at nalalaman na grabe yung sacrifice of love. Di ba? Grabe yung pagmamahal. Simula umpisa hanggang sa natapos ang buhay, nandoon yung sakripisyo at pagmamahal. His love for His people led Him there. Sa paglalakad ni Jesus Christ sa buhay niya bilang anak ng Diyos, simula umpisa sa manger ng buhay niya, hanggang sa makarating siya doon sa cross, kung saan siya ipinako. Kung makikita niyo at mababasa po natin yung buhay niya, yung naging buhay niya, all of His life, He became dependent to His Father. Hindi siya basta kumikilos o gumagawa ng isang bagay na alam niya na labag sa kalooban ng kanyang ama. At kung isipin po natin, ito lang po hindi ko natatanungin yung buong buhay niyo. Pero dito sa nagdaang taon, kanino po ba nakadepende ang buhay natin? Magmula January hanggang umabot ngayong December, kanino po kaya tayo nakadepende? Paano ba natin pinanghawakan yung pangako ng Panginoong Diyos sa buhay natin ng buong taon na to? Minsan wala tayong pagkakataon na mabalikan yun eh. Kaya sa oras na to, isipin natin, paanong paraan ko nga ba na-appreciate ang Lord na kumilos sa buhay ko ng buong taon? Sabi po sa Ephesians 2:16-17, and in one body to reconcile both of them to God through the cross, by which He put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. The cross preaches peace to us while highlighting our lack of peace with God. Pilit na ibinibigay at pinagkakaloob sa atin yung kapayapaan na alam nating mararanasan natin sa piling ng Panginoon na tayo mismo nire-resist natin. God and the cross is keeping us reminded that you should have peace in God. You should have peace in your heart knowing na nangyari yung sacrifice on the cross because of you, because of us. Hindi lang siya basta napangyari dahil kailangan niyang mangyari. Napangyari siya because it is part of God's plan on how God fulfill His plan
in our lives. Jesus didn't just die on the cross. He received the wrath of holy God against the sinner. Kung isipin niyo, siya pa pala yung sumalo. Siya yung sumalo ng galit ng Diyos dahil makasalanan ng mga tao. Ang daming hindi na nakikinig. Ang daming hindi na sumusunod. Pero may narinig ba si God kay Jesus? Wala. May narinig bang question? Wala. May narinig bang reklamo? Wala din po. Pero bakit tayo hindi natin yun ma-adapt sa sarili natin? Palagi nating nakikita yung mga bagay na hirap lang sa buhay natin. Pero hindi natin nakikita kung paano niya wino-work out yung buhay natin para makarating ka pa rin dun sa plano niya sa buhay mo kahit na gustong-gusto mo nang lumiko. Jesus had never no separation from God. Jesus being God Himself has always known perfect relationship within the Godhead. At dahil alam ni Jesus yung plano sa Kanya, He always been dependent to His Father. Walang nasirang plano. Walang nagulong plano. Diba? Nakarating hanggang doon sa dulo, sa pagpapako sa krus. Bakit? Kasi ang Diyos lang naman ang kaya mapangyari ang lahat ng bagay. Siya lang. Kahit tayo ipilit natin, hindi. Laging sinasabi sa amin nila Pastora Gracia at nila Pastor John, huwag niyong ilagay sa kamay niyo yung control. Huwag kayo yung magdesisyon, huwag kayo yung magpakilos. Kasi dahil may plano ang Lord, siya yung magpapakilos ng lahat ng bagay sa buhay niyo. At ganun po yung nangyari sa buhay ni Jesus Christ. That's why everything that happened in the Bible prevailed. Di po ba? Sabi po dito, sa Isaiah 53, 4-5, surely He took up our pain and bore our suffering. Totoo po, dapat tayo yung nakapako eh. Dapat tayo yung nahirapan. Yet, we considered Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds, we are healed. Amen po? Sa lahat ng bagay na pwede nating danasin sa mundo, ano pang karapatan nating magreklamo kung lahat na ng bagay, ng pasakit, ng sakripisyo, ng sakit, physically man yan, emotionally, dinanas na ni Jesus. Sinalo niya na lahat. Ano pang kay natin? 'Di ba? Wala na tayong karapatan. Bakit? By His wound, we are healed. Pinagaling na tayo sa sugat na hindi naman natin naranasan. Na siya mismo yung sumalo ng mga sugat. Sabi po dito, the anguish of Christ on the cross speaks both our great need and His great glory. Yung pinakang cross po ni Jesus Christ, it portrays our great need for Him. Kasi kung hindi po yun mangyayari at hindi mapangyayari yung mga ganong bagay, sa tingin po ba natin, malalaman natin that we need Jesus Christ in our lives? Malalaman ba natin that we need salvation? That He is the only way, the truth, and the life in our lives? Hindi po. Kaya siya na pangyari. At napakabuti ng Panginoong Diyos. Dahil nangyari at pinangyari niya yung ganong pagkakataon for us to know His purpose. And up until now, marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam sa purpose ng buhay na meron tayo ngayon. Bakit kaya? Di po ba? Bakit kaya? Maybe lack of connection, spiritual connection to the Lord, lack of relationship with Him. Di ba? This is the time that we can evaluate ourselves. Bakit kaya nagdaan na yung 1 taon, parang walang nangyaring kaplano-plano sa buhay ko, para lang siyang dumating at umalis. Parang pumikit lang ako ng January, pagmulat ko, December na, walang nangyari sa buhay ko. Bakit kaya may mga ganun tayong pagkakataon? Are we dependent on the plans of God?
Or are we dependent on our own plans na hindi nangyayari? This is the true gift of Christmas. Christmas is not primarily about perfectly wrapped presents, family gatherings, and Christmas dinners. Ang Pasko po ay para lamang sa family. Para lang sa regalo, mga binabalot-balot. At dahil sa dumating ang oras na ito, masigit nating naintindihan ano ba talaga ang importansya ng manger at ng cross during Pasko. Bakit natin siya nilalagay? Bakit natin siya sineselebrate? It is primarily about a bloody cross and the God-man who died on it. It is about the forgiveness of his sins and how the cross of Jesus Christ kills all the hostility between holy God and sinful man for those who are covered by his blood. Kailangan lang po natin tanggapin sa sarili natin that there are certain things na mas higit pa palang importante at mahalaga yung pagkakaintindi dapat natin dahil doon natin mas nakikita yung totoong plano ng Panginoong Diyos. The beauty of Christmas story is wrapped up in the heartbreaking beauty of the cross. Di po ba? Ang mga bata excited sa Pasko. Mamasko, caroling, buksanan ng regalo. Ang mga magulang, mga nakakatanda, excited naman mamili ng regalo. Magbabalot, mamimigay ng pamasko. Di po ba? But the beauty of Christmas story is wrapped up in the heartbreaking beauty of the cross. Ang higit po sa lahat na mas nakaka-excite sa Pasko is knowing that there is someone buried and died on the cross for us to celebrate the Christmas day. Sa tingin po ba natin naabot tayo ng Pasko or makakaranas ba tayo ng celebration ng Christmas kung hindi nangyari yung pagkamatay ni Jesus sa cross? Siyempre hindi. Kasi hindi tayo naligtas. Walang magse-celebrate ng Pasko sa pamilyang to. Di ba? Ganon yung mangyayari. Bakit? Kasi hindi na natin siya mararanasan kasi nga walang namatay para sa atin para iligtas tayo. But because the beauty of the cross speaks about Christmas, it is the heart of the Christmas. Sabi po dito, sa John 12:27, now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. No, it was for this very reason I came to this hour. Ito pong oras na to, ito po yung pagkakataon na ipapako na si Jesus Christ, or nakapako na po siya sa krus. Pero sa oras na to, he kept asking the Lord nung hindi pa siya namamatay, nung nakapako pa din siya. Tinatanong niya ang Panginoong Diyos, bakit po ba nangyayari to? Bakit po ba nangyayari sa akin to? He was heading toward that hour where he would suffer and be killed on a cross from the moment he was born. He don't ask just to sisihin ang Lord bakit siya nalagay doon. Diba? He just asked God because he wants to know why. Sabi po dito, he came as a baby with a purpose of reassuring his people and drawing them near. Diba? Ito yung sinasabi natin kanina sa sign of humility. Kailangan niyang ipanganak sa tiyan ng tao para mas makita at malaman natin on how we will be Christ-like. Ano po? Kasi kung siya mismo, sasabihin ng tao, alam naman natin, ang tao madahilan eh. Hindi naman ako anak ng Diyos, hindi naman ako pinanganak ng hari, hindi naman ako may gintong kutsara, paano ko naman gagawin yon? Yung magulang ko, walang kapangyarihan, ang kayang gawin lang, sermonan ako. Diba? Yun lang nang idadahilan ng tao eh. Diba? Pero kaya ipinangyari na sa mismong tiyan siya ni Mary, sa womb ni Mary siya inilabas, para tayo mismo, wala tayong reason. Wala tayong dahilan para sabihin natin, how I will be Christ-like. Paano ko po gagawin yon? Gawin mo yung ginawa niya.
Ipinanganak lang din naman siya katulad mo. Naging tao din naman siya tulad mo. Nagutom din naman siya. Nauhaw din naman siya. So anong irarason natin? Fulfilling the promise made long ago that man and God would not always be separated. Ito po yung katotohanan ng buhay na hindi natin alam bakit marami pa rin ang nasa-separate sa Panginoong Diyos. Ano po? Sabi dito po sa the more I dwell on the cross, the more precious the manger becomes. Gandang-ganda po ako dito. Kasi, kung isipin natin, akala natin, yung cross, siya na yung end of everything. Inisip natin, doon natapos lahat. Yes, it's true, doon natapos lahat ng sin natin because we are saved because of the crucifixion doon sa cross. But it is more precious to know na ang ultimo yung pinanggalingan niya na manger, it says a lot. Diba? Mas malalim at mas marami pang ipinapakita sa atin. Sabi po dito, as we prepare for Christmas with our families, why don't we take a different approach and recount the ways He was? Alam po ba natin na nung pinanganak siya at bago pa man siya ipinanganak, tinawag na siyang Emmanuel? Alam po ba natin yan? Ngayon, alam na po natin. Ano? Alam po ba natin ang ibig sabihin ng Emmanuel? Emmanuel means God is with us. Ano po? Kaya napaka-precious ng pangalan niya. Bakit? Kasi dun pa lang sa pangalan niya, we know that God is with us. Diba? Nakakatuwa. Natuwa talaga ako pag nababasa ko po yan. For the conclusion po, diba po? Sabi po dito, regardless of our circumstances, God is with us every day of the year. Di po ba? Sa araw-araw ng buhay na meron tayo, we always ask God, Lord, ano po ba mangyayari sa akin bukas? Sabi ng Lord, sabi ko sa iyo, Matthew 6:34, huwag mong problemahin yung bukas, hayaan mo mamblema yung bukas sa sarili niya. Pero dahil hindi tayo nagiging dependent on His words, hindi tayo nagiging dependent doon sa plano niya sa buhay natin and how we will fulfill His plan sa buhay natin, naliliko tayo. Let's talk about the thread that ties them to the cross. Kung ano ba talaga yung totoong pangyayari at kahalagahan ng sabsaban at ng cross sa buhay natin. Ano po? Sabi dito, let's rejoice on how the baby Jesus who humbly came to live among sinful men brought us near and goes with us still. Diba? Kahit nagkakaroon tayo ng pagkukulang, mga bagay na namamali tayo ng desisyon, nilalagay ang control sa ating mga kamay, still God is good. Amen po ba? All the time, He is good. Ano po? Sabi po sa conclusion natin, at Christmas, both the manger and the cross remind us of Christ's coming. Kaya lang sa iba kasi, Christmas reminds the gifts are coming. 13 months are coming. Provisions are coming. Diba? Yun lang po yung nakikita nating paparating. Pero ang totoo, the manger and the cross reminds us that Emmanuel is coming. Next po, both the manger and the cross remind us the reason that Christ came. Sa ganito pagkakataon at oras po, mas lumalawak at mas nagkakaroon ng precious moment sa utak natin kung ano ang kahalagahan ng sabsaban sa atin. Kung dati decor lang siya sa mata mo. Diba? Dati, ito kasi nakasulat sa Bible, sa ganito nakahiga si Jesus Christ, kaya ito ilalagay ko dito. Diba? Pero ngayon, naiba na. Parang ako po mismo personally, nag-twist and turn ang utak ko na meron pa palang higit na importansyang sabsaban. Next po, the Savior came because we have a great need for salvation. At umpisa pa lang po doon sa manger, nalaman na natin that it is part of God's plan because at the end of Jesus Christ's life,
we need salvation. We never would have made our way to God, and so He made a way for us. Kaya nga laging sinasabi, di ba? God will make a way, di ba? Laging gumagawa ang Lord ng kaparaanan. Kaya sa oras po na to, let us think of the things na alam natin na ito bang pinagdaanan ko ng buong taon bago ako makarating ngayong December, masasabi ko ba na na-fulfill ng Lord yung plano niya sa buhay ko? Hinayaan ko ba ang Panginoon na kumilos sa buhay ko ng buong taon? O hinayaan ko ang sarili ko na magdesisyon para sa buhay ko? Alam niyo po, yung manger and cross symbolizes the great love of Jesus or God for us. It symbolizes on how He put things accordingly to His plan. Kaya nga po lagi natin sinasabi, God is the God of order. Magmula sa umpisa, hanggang sa dulo, hanggang sa na-resurrect, lahat po yon parte ng plano ng Panginoon Diyos. At sa pagsa-celebrate po natin ng Pasko ngayong taon, let us know that God is still in control in everything. Hindi lang natin dapat makita yung joy sa Christmas because of the gifts, because of the family gatherings, but because we know from the moment that we born, up until the moment we are celebrating Christmas every year, we know that God is with us. Yun po yung dapat nating panghawakan sa buhay natin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoong Diyos, Ama naming banal. Maraming salamat po. We can thank you enough, Lord God, for this kind of privilege, Lord God, that you have given us. Na ipinaalam mo sa amin, Panginoong Diyos, yung kahalagahan kung saan ka ipinanganak, hanggang kung saan ka namatay, Panginoong Diyos. We thank you, Lord God, because we know that it is not an accident to know kung paano ka nagsakripisyo, kung paano mo kami minamahal, at kung paano mo kami patuloy na itinuturo doon sa plano mo sa buhay namin. Lord, help us, Lord God, to know your plans in our lives. Ilagay niyo po sa puso namin, Lord God, yung mga bagay na ipinaplano mo kung saan po kami mapapabuti for you to fulfill your plans in our lives. Lord, let our heart be humble in your front, Panginoon. Na sa gayon, Panginoon, yung mga plano na meron kami sa buhay namin will not be directed sa kung paano lang namin siya gustong mapangyari sa buhay namin. But Lord, let our life be put on you, Panginoon. Patuloy na pangahawakan namin, Lord God, yung mga pangako mo sa buhay namin, Panginoong Diyos, that from the manger that you born, up until to the cross, Panginoon, that you sacrifice your only begotten Son for us, Lord God. It is the fulfillment of your plans in our lives. And we want to thank you, Lord, that we are part of it. We want to thank you dahil naririnig namin yung mga bagay na to, Panginoon. Dahil alam namin, Lord God, na meron kang purpose why we are hearing this. And Lord, that purpose, we are praying that in the mighty name of Jesus, you will prevail of it. In Jesus' name, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Alam namin, Panginoong Diyos, sa oras na to, nangusap ka sa bawat isa na narito sa lugar na to. And we are declaring, Panginoon, na ang bawat isa sa amin dito, hindi na lang kami magsiselebrate ng Christmas knowing na meron kaming mga inaabangan na regalo. Hindi na lang kami magsiselebrate ng Pasko, Panginoon, knowing, Lord God, na maraming darating na pagpapala. But we will celebrate Christmas because we know that you are with us, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for bringing us ngayon, Panginoon, sa dulo, Panginoon. Thank you for bringing us to this moment, knowing, Panginoon, na simula umpisa
hanggang sa matapos ang buhay namin, Panginoong Diyos, alam namin, Lord God, na Ikaw at Ikaw lang ang kasama namin. Thank you, Lord God, for your life. Thank you, Lord God, for the life on the cross, Panginoon. Thank you for your sacrifice. Thank you for everything, Lord Jesus. And as we end this, Lord God, patuloy na Ikaw ang kumilos at mangusap sa buhay ng bawat isa. Wala po kaming ibang hihingin, Panginoon, kundi ang pagsama mo sa amin, kasama ng banal na Espiritu, Panginoon, at sa gayon, ang bawat isa sa amin sa lugar na ito, Panginoon, mapuspos kami ng kadakilaan at pagmamahal mo sa buhay namin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Higit sa kalangitan, ngalan mo, higit pa sa yaman ng mundo, higit sa lahat ng pangarap ko. Nakakaupo muna ang lahat. Ayan, tunay napakabuti ng Lord. Merry Christmas sa ating lahat. Pasko na, no? Tunay na napakabilis ng panahon na ilang linggo na lang, tayo ay tatanggap ba ng mga regalo? Or magbibigay tayo ng regalo? Dahil lahat naman tayo gusto natin makatanggap. Pero syempre, mas maganda naman na tayo rin makapagbigay. Makapagkaloob din tayo. At dadako na po tayo sa ating tithes and offering kung saan sabi dito, why give back to God? Bakit nga ba tayo magbabalik ng ating pasasala, ng ating mga ikapu? Bakit kailangan natin magbigay sa Panginoon?
At alam po naman natin, napakarami na, sinasabi ko, napakarami na pag-aaral tungkol sa tithes and offering. Sa pagbibigay natin, ito yung nagre-reflect sa atin kung paano tayo tunay na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Na talagang ina-acknowledge natin na ang meron sa atin is, sabi nga, magbibigay lang tayo, ibabalik natin yung 10%. Hindi nga lahat yun galing sa, hindi ito galing sa atin, sa tanang dunong natin o lakas natin, kundi talagang lahat ito galing sa ating Panginoon. Lahat ng mga tinatamasa natin, lahat po ito is biyaya ng Lord sa bawat isa sa atin. Kaya nga po sa atin, yung purpose ng tithes and offering, tinuturuan tayo kung paano ba talaga natin ima-manage din, yung ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Nagre-remind din ito na ang ating Panginoon, siya talaga yung provider natin. No, kaya nga po, mapalad nga tayo dahil alam natin na yung meron pala tayo sa atin is hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ating Panginoon. Kaya't mapalad ang bawat sa atin dahil alam natin na tayo mismo magagamit tayo para para ma-extend expand yung kingdom ng ating Panginoon. At sabi nga dito, why give back to God? Bakit daw tayo magbibigay sa ating Panginoon? 4 na reason lang po ito. Una, sabi dito, ayaw. Ayan, why give back to God? Sabi po, is ang una po dito, ito po yung 4 reason kung bakit daw kailangan natin magbigay sa ating Panginoon. Ang unang reason po natin ay, giving is a reflection of the heart. Ano po yung nasa puso natin ngayon? Eto na naman, magbibigay na naman. Ganun ba? Pasko na naman, ang dami na namang inaanak. Ultimong hindi inaanak, nandyan para pumunta, magtatago na lang kami. Ganun ba yung heart natin? Nandun ba tayo sa punto na gano'n na parang hinayang tayo sa pagbibigay natin sa ating mga mahal sa buhay? Sabi ng Mateo 6:20-21, sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit, dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ngayon, nasaan po ba yung puso natin? Ano ba yung laman ng puso natin, mga kapatid? Tayo ba is talagang nandoon sa kuha na lang ng kuha? Hirap na hirap ba tayo makapagbigay? Kaya sabi dito, giving is a reflection of the heart. Kaya kung ano yung ating ibinibigay talaga, yun talaga yung nakikita ng Lord sa puso natin. Kaya aralin na natin, maging masaya tayo. Alam niyo po ba, napakasarap na magbigay sa Panginoon. Napakasarap magbigay sa mga kapatiran. Napakasarap Dahil alam naman natin na ang Diyos din ang magbabalik sa atin. Kahit hindi ibalik ng Lord Pero ang Diyos natin, dahil siya ay tapat, siya ay mabuti, hindi ka pa nakapagbibigay, naiisip mo pa lang minsan, ibinibigay na. Pinangungunahan ka na ng Lord. Ganoon kabuti yung Lord natin. Kaya sikapin natin yung heart natin talagang nandoon sa pagbibigay sa ating Panginoon. Dahil doon daw ay walang insekto, walang kalawang, walang magnanakaw. Amen. Next po. Next na reason kung bakit kailangan daw tayo makapagbigay, yung rason, giving is a reflection of priorities. Ano ba yung priority ng buhay natin? Ano ba yung sa atin na gusto natin na hindi, ito muna para dito, para dito, para dito. The rest, anong natira? Wala na, para sa Lord. Lord, next time, pag sweldo ko, promise, bibigyan kita. Sumweldo na naman. Hindi pa nakukuha sweldo, kapos na naman. Alam naman natin, yung kwento ni Abel at saka po ni Cain, kung saan, ito yung second generation na yung mga tao is binigyan ng Lord, ng pagkakataon para po, makapag-offer. Si Abel, dinala niya yung firstborn, kung saan ibinigay niya yung plaque po, dun sa firstborn of his plaque, na kung saan natuwa yung Lord. Kasi ito yung alaga niya na walang dungis, walang kapintasan. At yung isa naman, yung kapatid niya, ang ibinigay po is yung mga tira-tira doon sa kanyang ani. Kaya po sa atin, yung hain na ibinigay po ng Lord, ang kinasihan ng ating Panginoon is yung kay Abel. Kasi si Cain,
yun lang tira-tira po ang ibinigay. Sa atin, paano ba tayo nagbibigay sa Lord? Yung bang sa panahon na tayo ay, sabi nga nung isa sa is, gawin naman nating Kristiyano, yung maraming ulo. Hindi yung bilog-bilog lang, Gawin naman nating Kristiyano, yung nakapangalumbaba. Kasi madalas, ang nakikita lang natin, or ginagawa daw nating Kristiyano, yung mga ang kulay, bilog lang siya. So bakit kaya ganon? Hindi dahil para ma-bless lang yung mga taong tumatayo dito, kundi para talagang maibigay po natin ang nararapat para sa Panginoon. Sabi ng Deuteronomy 26:1-2, sabi dito, kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh at matiwasay na kayong naninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong mga pananim. Ilagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh na kung saan ay sasambahin ang kanyang pangalan. So sa atin din, every time po ba tayo is nakakatanggap ng mga pagpapala, inuuna ba natin ang ating Lord? Sa kanila dito, ilagay ninyo sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin. Saan daw? Kung saan sasambahin. Dito sa lugar na ito, dito natin sinasamba ang ating Panginoon. Kaya nga po, sabi ko nga, mapalad tayo. Kasi bakit? Nagiging kabahagi tayo ng pagpapalaganap ng teritoryo ng Diyos dito sa lupa. Dahil sa bawat isa po sa atin, ang lahat ng nagiging bahagi ng pagpapalang ito, alam niyo po, sigurado, hindi lang kayo ang pagpapalain, kahit ang inyong buong sambahayan. Amen? Next po, 4 lang po ito, giving is a privilege. Isang napakalaking pribilehiyo na tayo po is makapagbigay. Ibig sabihin, kung tayo nakapagbibigay ng ating ng parte ng kinita natin, ng ating talento, ng ating oras, isa po itong privilege dahil hindi po lahat nakakadating sa bahay-sambahan. Hindi lahat nagkakaroon yung heart na talagang nais nilang makapagbigay. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 2-4, dumaranas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. So tayo rin, nawa yung i-desire natin. Dahil ito po yung kung saan, sabi doon sa verse 1 nga po, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Kung saan, nakaranas sila ng kahirapan, pero mas ginusto nilang mabigyan sila ng pagkakataon maging kabahagi or makapagbigay sa ubasan ng Panginoon or makapagbigay sa kapatiran. Nawa ganun din tayo. Ano man yung pinagdadaanan natin, maging kagamit-gamit din tayo or maging daluyan din tayo ng pagpapala para sa mga kapatiran natin. Amen? Next po, last. Sabi po dito, giving is a blessing. Amen? Yan lang yung gusto nating marinig. Blessing, blessing, blessing. Pero alam nyo po, pag talagang tayo po is totoo na nananampalataya at sumusunod sa ubasan ng Lord, talagang ang blessing, hindi nyo ito kayang awatin. Umaapaw na pagpapala po ang ibibigay sa atin. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Sabi ng Malakay, na lagi naman natin po itong naririnig, dalhin ninyo ng unti-unti po ba ang sabi? Nang buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? Masaganang pagpapala. Anong gagawin lang? Dadalhin lang natin kung ano yung nararapat sa Panginoon. Amen? Excited na po ba tayo? Na tunay na tayo is makapagbigay sa ating Panginoon? Amen! Sige nga po, tayo po ay tumayo.
na nawa, excited ang ating mga puso na makapagkaloob sa ating Panginoon. Yes, Lord, Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat. Muli, dahil nabigyan kami ng pagkakataon na muli, Lord, is makapagbalik, Panginoon, ng mga ipinagkatiwala mo sa amin. Lord, maraming salamat. Nawa sa pamamagitan, O Lord, ng mga ikapuit na ito, Lord, is tunay, O God, ma-acknowledge ng bawat isa sa amin na talagang lahat ng meron kami, galing lamang ito sa iyo. Katiwala mo lamang kami, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. Kaya Lord, nawa, Panginoon, patuloy, O Lord, na ikaw yung mag-lead sa puso ng bawat isa sa amin. Nang sa ganun, Lord, wala, Panginoon, sa puso namin yung pagdadamot, bagkos lagi kaming excited every time dumadating ang gawain na para dito, O Lord. At ganun din, Panginoon, salamat dahil sa mga ikapong ito, Lord, is alam namin, Lord, mapapalawak nito, Panginoon, ang teritoryo mo dito sa lupa. Kaya, Lord, dalangin ko ang bawat kapatid ko na patuloy, O Lord, na nagiging pagpapala para sa lugar na ito. Patuloy mo silang i-bless. Ilagay mo sa puso ng bawat isa sa amin yung kagalakan, Panginoon. At ganun din, Lord, sa mga kapatiran namin na wala pang kakayahan, Lord, nawa, patuloy mo pa rin silang pagpalain. Makita nila na talagang ang Diyos na pinaglilingkuran, ang Diyos na nagbigay sa amin, is patuloy din, Lord, na magbibigay sa kanila, O God. Kaya, Lord, maraming salamat. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na naasahan namin na magpapala pa para sa aming negosyo, trabaho, Panginoon, na tinatangkilik namin. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, it's giving time. Come on. Pagdilingkuran, laging nahandugan, papuri at pasasalamat. Pagdilingkuran, laging nahandugan ang Panginoong Jesus. O kay buti ng Panginoon, o kay buti mo, Diyos. O kay buti ng ating Diyos, laging sapat, di nagkukulang, tapat, kailan pa man. Come on, let's dance! Pagdilingkuran, laging nahandugan ng papuri at pasasalamat. Pagdilingkuran, laging nahandugan ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Sige po, tumayo po tayong lahat at minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. So why we are celebrating Christmas? It's all about the birth of Jesus. Now, pag biblical po ang pinag-usapan natin, if you are going to check the Bible, wala ho tayong makikitang December 25 na birth of Jesus. At baka may nakikita po kayo sa Facebook na nagsasabi that this is a celebration of a pagan organization. Pag sinabi natin pagan, ito yung mga tao po na sumasamba sa Diyos-Diyosan. And actually, that is true. And that was totoo po yun. So why we are celebrating December 25 as Christmas? Biblically, again, wala po yun. But the concept of being the birth of the Lord Jesus Christ, yun yung ating ina-admire at ina-observe. That's why we celebrate. Because ito yung pinalitan. Kasi during the time, yung pagan organization po, they are forcing people, even Christian, to celebrate with the celebration. So para po hindi tayo mapasama doon, itong mga persecuted Christian, gumawa sila ng paraan na ang araw na to ay gawin po siyang celebration of the birth of the Lord Jesus Christ. But ang real birth of the Lord Jesus Christ is when the time you accepted Christ as your Lord and Savior. So therefore, yung celebration of Christmas must happen
doon po sa spiritual birth na meron tayo. Kailan mo ba tinanggap si Kristo sa puso mo? And that's your Christmas. Because that's the birth of the Lord Jesus Christ in your heart. Doon nangyari na nakilala mo na mayroong Kristo palang pinanganak. Ang reason is to save, to seek and save the lost. So when the time you receive Christ as your Lord and Savior, that is your Christmas. That's why ang celebration ng Christmas sa mga Kristiyano is every day, because every day is a day of the birth of the Lord Jesus Christ to those people na dinadala po natin pabalik sa Panginoon. Amen po. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. That's why Christmas is not about gift giving. It's about offering ourselves to God as our Lord and Savior. So tayo manalangin. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, salamat for your birth, Lord God, na tunay po, na nagbigay po ng tunay na pag-asa sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Tunay, Lord, kami po ay wala pong pag-asa kung kami po hiwalay sa iyo. Subalit dahil po sa iyong pagmamahal at awa, Panginoon, gumawa po kayo ng paraan upang kami po na mga hindi mananampalataya, kami, Panginoon, na mga hindi kabilang sa iyong bayan, Panginoon, ay gumawa kayo ng paraan upang tunay, Lord, na kami man ay maabot ng iyong kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya, Lord, salamat po. At patuloy kami, Lord, nananampalataya, Panginoon, na habang kami po ay patuloy na niyayakap, Panginoon, ang Great Commission na ibinili niyo po sa amin bago kayo umakyat sa langit, Panginoon, that is to go and make disciple, Panginoon. Patuloy po na ang Christmas ay nagaganap sa buhay ng bawat tao na nadadala po namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, lagi mo pong ilagay sa amin na kami po ay laging magpasalamat sa iyo. We will celebrate our spiritual birth. Hindi lamang po ang aming physical birth, Panginoon, ang aming biological birth, Panginoon. Most especially, our spiritual birth, Panginoon, sapagkat dito tunay na kayo po ay nabuhay sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Thank you so much, Lord, for your mercy, for your grace, for your love, Panginoon, na lagi pong nagbabalot sa amin upang kami po'y patuloy pong magtagumpay at magkaroon lagi po ng pag-asa, Panginoon. Salamat po din sa buhay po ni Sister Kat, Panginoon, na ginamit niyo po sa aming kalagitnaan. Tunay, Lord, na patuloy mo po siyang i-bless, patuloy mo siyang pagpalain ng karunungan, at patuloy, Lord, ang anointing ay buhos mo po sa kanya nang sa gayon, Panginoon, mightily. Magamit mo siya ayon sa iyong kalooban at mapulfill, Lord, ang disenyo mo po sa kanya kung saan mo siya dadalhin, Panginoon, bilang iyong pinili, dakilang Diyos. I-bless mo po ang gawa ng kanyang kamay, i-bless mo ang kanyang mga pupuntahan, i-bless mo ang lalabas sa kanyang mga labi, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, kasangkapanin mo siya upang marami pa pong mga kabataan tulad niya, Panginoon, ang madala sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Because ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan, Panginoon. Kapag sila po ay nadala namin sa paglilingkod sa iyo, malaki po ang magiging future ng aming bayang Sinilangan, Panginoon. As we wait upon you, Lord God, sa iyong second coming, ang marapat naming gawin ay patuloy po magdala ng kaluluwa sapagkat ito ang tamang gawin ng mga tunay na Kristiyano na naghihintay sa iyong pagbabalik, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay. Whatever the desires of her heart, Panginoon, na nakaangkla sa iyong kalooban, Lord, nakikiisa kami. Abutin mo po ito at pagpalain mo ang kanyang buong pamilya. Gamitin mo rin siya upang ang kanyang buong pamilya ay tunay din pong maglingkod sa iyo, Panginoon. Ang bawat isa sa amin na nandito ngayon, salamat sa buhay ng bawat isa na inuna ang iyong katwiran, inuna ang gawaing ito. Alam ko, Lord God, mayroon po kayong nakalaang biyaya, mayroon kayong nakalaan, Panginoon, na pagpapala sa bawat tao na inuuna ka, Panginoon, sapagkat sabing salita, kapag sinik po namin ang iyong presensya at ang iyong katwiran, doon, Lord, na idaragdag mo po ang lahat ng aming pangangailangan. Salamat, Lord, kung paano, Lord, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin makarating sa bulwagang ito. Babalik din po kami muli sa aming mga pansamantalang tahanan dito sa lupa ng safe and sound at aabutan namin ang aming pamilya na nasa maayos na kalagayan. Even, Lord, ang mga kapatid po namin na nasa online, ikaw din po ang magkatagpo ng lahat po ng kanilang pangangailangan, dakilang Diyos. Kung may karamdaman, Lord, let your divine healing be upon them, Panginoon. At ito'y maging kagalingan, kalakasan po sa kanila nang sa gayon, Lord, makarating sila sa bulwagang ito, Panginoon. Ano man ang reason kung bakit wala sila rito, kung malayo man ang distansya nila sa amin, Lord, salamat po sa online sapagkat sila po ay naaabot po ng iyong salita. And with this, Lord,
Hindi ito matapos, Lord, na doon lamang po sila sa online makokontentong makinig, manood at magsamba sa iyo. Nawa, kung malayo man ang lugar nila, makatagpo po sila ng tamang sambahan na kung saan sila po ay maaalagaan, mapapalago at matutulungan kung paano ka makilala sa mas malalim pong kaparaanan. Kung nandito lamang po sila sa malapit sa amin, Lord, convict their heart, Panginoon, na mas naisin po nila na wag silang manatili sa online, kundi makabalik sila sa lugar na kung saan physically nakikita po nila ang mga lingkod mo na sama-sama pong nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Nang sa gayon, makita nila at maramdaman nila ang atmosphere, Panginoon, ng iyong pagmamahal na nararanasan po namin as we gather together celebrating your goodness and faithfulness unto us, Lord, every Sunday and every gatherings, Lord, na mayroon kami sa bulwagang ito. Maraming salamat po, Ama, and as we depart in this place, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Everybody says, Amen and Amen. Ayan, natatapos na po ang ating gawain. See you next Sunday. God bless. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, o Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, o Panginoon. Walang ibang makahigit sa iyo, O Diyos.